Good afternoon sa ating lahat. Nasa lesson 4 na tayo ng ating pag-aaral in Hebrews chapter 2. Ang Hebrews chapter 2 ay hinati natin sa 5 at natapos na natin ang lesson 1, 2, and 3. Ngayon ay nasa lesson 4 tayo at ang lesson 4 ay nakafocus sa Hebrews chapter 2 verses 14 to 16. Ang lesson na ito ay hinati natin sa dalawa, ang part 1 and part 2. Ang part 1 ay nakafocus tayo sa verse 14, ang part 2 ay ang verses 15 to 16 at yan ay next week. Sa next week natin pag-aaralan. Ang pag-aaralan natin ngayon, ang lesson 4 natin is why Jesus came. Bakit nga ba pumarito ang ating Panginoong Hesukristo? Una sa lahat, dapat natin maintindihan ang reality ng kamatayan. Hanggat hindi pa pumaparito ang ating Panginoong Hesus, aasahan natin na tayo ay mamamatay. At walang sino mang makakatakas sa kamatayang ito. Bagaman marami mga tao na iniiwasan na pag-usapan ang kamatayan, pero kahit anong gawing iwas natin, naroon pa rin ang realidad ng kamatayan. At dahil nga sa realidad ng kamatayan na ito, nagkaroon ng tinatawag na pagkatakot. Every time na naiisip natin na darating tayo sa punto na titigil ang tibok ng ating puso, titigil ang ating paghinga, nakakaramdam tayo ng napakatinding pagkatakot. Kahit tayo'y mga Kristiyano na, mayroong mga pagkakataon na kapag naiisip natin ang kamatayan, parang sinasabi natin, sana hindi na dumating yon. Ang mundong ito, ginagawa ang lahat para makalimutan sumandali ang kamatayan. Kaya binubuhos ang time sa mga entertainment. Pinipilit nating pasayahin ang ating buhay para makalimutang sumandali ang realidad ng kamatayan. Pero katulad ng sinabi ko, darating ang araw na yon. Dahil sinabi mismo ng kanyang salita in Ecclesiastes chapter 3, na nakatakda na ang lahat ng bagay. Ang araw ng ating kapanganakan at ang araw ng ating kamatayan. Sinabi mismo ng salmista na ang buhay ng tao ay puno ng mga kapighatian. Ang buhay natin ay maaaring aabot ng 70. Yun ang sinabi ng kanyang salita. Kanyang ipinapakita, darating ang araw ng kinatatakutan ng maraming mga tao. Ito ang kahalagahan ng verses 14, 15, and 16 dito sa lesson 4 ng chapter 2 ng book of Hebrews. Na makikita natin bakit nga ba naging tao ang Panginoong Jesus. Naging tao siya upang sa ganon harapin niya ang kinatatakutan ng tao. Ang problema ng tao. At ano nga ba ang kinatatakutan at 3 problema ng tao? Una, ang kasalanan. Pangalawa, ang kamatayan. At pangatlo, ang dyablo. Kaya dito sa lesson na ito, tingnan natin kung paano binago ni Kristo ang ating kalagayan at ano ang 4 na paraan kung paano tayo naapektuhan ng kanyang ginawa. Number 1, the incarnation. Sa pamagitan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 14a. At yamang ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at dugo, naging tao rin si Jesus. Napakahalaga ng verse na ito para maintindihan natin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus at muling pagkabuhay. Bago ang kamatayan at muling pagkabuhay, ginamit mismo ang salita na naging tao si Jesus. So tingnan natin ang 3 katotohanan sa verse 14a. First is, Jesus truly became human. Ang phrase diyan is have flesh and blood. Tumutukoy ito sa pagiging tao ng ating Panginoong Jesus. So ang tanong natin, bakit kailangan pang sabihin naging tao si Jesus? Kung hindi natin ito lilinawin,
posible na mali ang understanding natin tungkol kay Jesus at sa salvation. Kaya napakahalaga ng phrase na naging tao si Jesus. Ano ang ibig sabihin na naging tao si Jesus? Si Jesus ay hindi lang tao. Huwag niyong ma-misinterpret yan. Ulitin ko, bakit sinabi ng Bible na naging tao si Jesus? Ibig niyang sabihin, hindi lang tao si Jesus. Ano ang point ko? Ipinapakita rito na dati siyang hindi tao. Ibig sabihin, siya ay pre-existent. Siya ay Diyos na walang simula. Hindi katulad natin nung nasa sinapupunan tayo ng ating nanay, yun ang simula natin. Hindi nung ipinanganak ha, nasa sinapupunan pa lang tayo. Kasi kailangan i-correct natin yan. Pag ipinanganak, doon pa lang tayong tao. Kaya maraming naniniwala na okay lang ang abortion. Nung nasa sinapupunan tayo, meron na tayong buhay. Doon pa lamang tayo nag-exist. Pero ang Panginoong Jesus, ano ang kanyang sinabi bago si Abraham, ako'y na. So maliwanag na ang ating Panginoong Jesus ay Diyos. Kaya mahalaga ang phrase na yan, nagpoprotekta ng katotohanan na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga tinawag na naging tao. Hindi lamang yon, na ang incarnation ay hindi siya isang accident. Hindi lang basta't nangyari ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus. Ginamit yung word na naging tao si Jesus. Yung word na naging, sinadya yun. May purpose yun. Hindi isang aksidente. So ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus ay bahagi ng redemptive plan ng Diyos. So yung sinabing naging, ulitin ko, hindi siya isang aksidente, mayroong purpose. So, ang Panginoong Hesus ay mayroong mission. Hindi lamang yon. Kapag sinabi natin na naging tao si Jesus, ipinapakita rito na bagaman siya'y Diyos, siya'y nagpakumbaba. Ang sabi mismo ng Hebrews chapter 1, na siya ang creator. Siya ang sustainer. Pero sa kabila na siya ay Diyos, na sa kabila na siya ang sustainer, siya'y nagpakumbaba. Yun ang ipinapakita ng salitang naging tao. Hindi lamang yun, para ipaliwanag kung paano tayo naligtas. Ito'y isang napakahalaga. Bakit? Nung ginamit ang phrase na naging tao, ang Panginoong Hesus, kung hindi siya magkatawang tao, then sino ang ating representative? Sino ang substitute? Papaano tayo matutubos? Papaano tayo maliligtas? Papaano tayo makakapunta sa Ama? So ang sabi ng Bible, naging tao si Jesus. Kasi kung hindi naging tao si Jesus, then walang kapatawaran ng kasalanan. Tandaan ninyo, ang dalawang nature ng ating Panginoong Jesus, Son of God and Son of Man. Ang Son of God, pagpapakita ng deity ng ating Panginoong Jesus. Ang kanyang pagiging Son of Man ay ang kanyang humanity. So kung hindi nagkatawang tao si Kristo, then walang aako ng kasalanan natin at tatanggap ng penalty ng ating mga kasalanan. Kaya napakahalaga ang phrase na naging tao si Jesus. So dahil naging tao si Jesus, mayroong substitution, mayroong salvation, mayroong kapatawaran, at posibleng ang tao ay maligtas at mapabilang sa pamilya ng Diyos. Pangalawa, Jesus fully identified with us.
Ganito ang sinabi ng kanyang salita, He too shared in their humanity. So ang ating Panginoong Hesus, hindi siya mukhang tao, siya talaga ay naging tao at pumasok sa kalagayan natin. Ano ang ibig sabihin nito? Naranasan ng Panginoong Hesus ang masaktan. Naranasan niyang naghirap. Naranasan niyang nalungkot. Naranasan niyang binigo siya. Naranasan niyang mapagod. Naranasan niyang mamatay. So kung ano ang nararanasan ng tao, naranasan din ng ating Panginoong Hesus. Naranasan ng Panginoong Hesus na siya'y tuksuhin. Naranasan na siya'y subukin. Naranasan niya na siya'y mapagod. Kaya nga, yun ang sinabi ng kanyang salita, He too shared in their humanity. Pangatlo, Jesus became human with a purpose. Ang unang word sa phrase na yan ay sins. Ano ang ibig sabihin ng sins na yan? Mayroong purpose. Mayroong dahilan. Hindi lang basta't nagkatawang tao si Jesucristo, hindi lang basta't gumawa siya ng mga signs, wonders, and miracles. Hindi hanggang doon. Kaya nga kung pansinin ninyo pag gumawa ng mga signs, wonders, and miracles ang Panginoong Hesus, sinasabihan niya, yung mga tao, sinabi niyang, huwag niyong ipagkalat, huwag niyong sabihin. Kasi baka mawala ang focus ng mga tao. Kasi tignan niyo ang mga tao, saan nakafocus madalas? Sa mga signs, wonders, and miracles. Alam ng Panginoong Hesus kung ano ang kanyang mission. Yun ang sinabi mismo ng Gospel of Luke, naparito ang anak ng tao upang iligtas ang mga tao. Yun yung mission ng ating Panginoong Hesus, upang iligtas tayo. So, ang purpose ng ating Panginoong Hesus ay para maligtas ang lahat ng mga sumampalataya sa Kanya or sasampalataya sa Kanya. Kaya nga sumunod na statement dyan ay ang salitang children. Sino ang children na tinutukoy rito? Hindi lahat ng tao, kundi yun lamang na nampalataya kay Jesucristo. Dahil yun ang sinabi ng kanyang salita. Ang sino mang tumanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatan bilang isang anak ng Diyos. Pangalawa, victory. Jesus destroys the devil's power. Verse 14b, naging tao rin si Jesus upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa verse na ito, nagpapakita kung bakit naging tao ang ating Panginoong Hesus at kung ano ang kanyang ginawa. Ano nga ba ang ginawa ng ating Panginoong Hesus? Maliwanag ang 14b, kaya isa-isahin natin. Una, Jesus had to die to deal with sin and its penalty. Si Jesus ay namatay para bayaran ang kasalanan. Ano ang tunay ng dahilan ng kamatayan? Yan ang unang tanong natin. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng kamatayan? Ang kamatayan ay hindi lang basta natural na pangyayari. Ito ay bunga ng kasalanan. So, bakit kailangan may bayad ang kasalanan? Sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Yan ay pagpapakita na makatarungan ng Diyos. Kailangan bayaran ang kasalanan. Totoong ang Diyos ay pag-ibig. Siya ang pag-ibig. Pero siya rin ang tinatawag na makatarungang Diyos. So mayroong tinatawag na justice. Kailangang pagbayaran ang kasalanan. At ang dinidiman, kailangang mamatay. Ang kamatayan na tinutukoy rito ay hindi lamang physical death. Yes, yan ang isa sa mga naging epekto ng kasalanan, pero ang pangunahing tinutukoy nito ay ang spiritual death. Ito ay walang hanggan. Isipin mo ang salitang walang hanggan. Wala nang katapusan na pagpaparusa. And I tell you, ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsabi
na sa kaparusahang ito kung saan ang kaluluwa ay sinusunog at ang mga uod ay hindi namamatay. Ipinakita ng Panginoong Hesus ang tindi ng hirap ng mga taong mapapahamak. Kaya napakatindi talaga ng penalty. Mayroong tinatawag na hustisya. Kaya totoo ang sinabi ng salita ng Panginoon na minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos ay paghuhukom. That moment na namatay ang isang tao, kapag hindi siya nanampalataya kay Hesukristo, wala na siyang second chance. Kahit anong gawin mong pagpe-pray, kahit ipag-pray mo pa yung taong namatay na, kung hindi siya nanampalataya kay Kristo, wala nang second chance sa taong yon. Babalik ulit tayo sa sinabi ng kanyang salita. Minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos ay paghuhukom. Huhukuman na siya that moment. So sa pagtigil ng tibok ng puso ng isang tao at kapag hindi siya nanampalataya, diretso siya sa lugar ng kapahamakan. At hihintayin niya ang final judgment. So balik tayo ulit doon sa ginamit ng salita ng Diyos na naging tao si Jesus. Kasi hindi natin pwedeng ihiwalay yung salitang by His death. Hindi lang basta't naging tao ang ating Panginoong Hesus, nasundan ng salitang by His death. Naging tao ang ating Panginoong Hesus para mamatay kapalit natin. Isipin mo na mayroong kukuha ng iyong place. Totoong makatarungan ng Diyos. Kailangang hatulan. Kailangan mayroong paghahatol. At mayroong kumuha ng place ng mga nanampalataya kay Kristo. Ang namatay para sa kasalanan nating mga nanampalataya ay si Kristo. Siya ang naparusahan. Siya ang pumalit sa parusang dapat ay sa atin. Saan ginawa ito ng Panginoong Hesus? Doon sa krus. Doon ang matinding paghahatol. Kung saan doon sa krus, yun yung place na kung saan ang nararapat para sa atin. Pero kinuha yun ng ating Panginoong Hesus. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Siya ang nagbayad ng penalty ng ating kasalanan. At anong naging resulta nito? Tayo'y napatawad. Tayo'y napabilang sa mga anak ng Diyos nung tayo ay nanampalataya kay Hesukristo. Pangalawa, Jesus defeated death by entering and conquering it. Si Jesus ay pumasok sa kamatayan at ito ay kanyang tinalo. Sinabi ng kanyang salita, He might break the power. Makikita na natin ngayon ang tagumpay niya laban sa kamatayan. Paano niya tinalo ang kamatayan? Hindi tinakasan ng Panginoong Hesus ang kamatayan. Sinabi ko nga sa inyo, mayroong 3 problema ang tao. Matinding problema. Ang kasalanan, ang kamatayan, at ang dyablo. At sa 14b, makita na natin kung paano sinolve ng Lord ang 3 problemang ito. Namatay siya, hindi siya umiwas. Pero hindi lang hanggang namatay ang ating Panginoong Hesus, muli siyang nabuhay. Kaya ang tanong natin, ano ang nangyari sa kanyang kamatayan? Nung namatay ang ating Panginoong Hesus, parang ang kamatayan ang nagtagumpay, tama ba? Parang ang kamatayan nagtagumpay nung namatay siya. Parang lumabas na talunan ang ating Panginoong Hesus. Parang nasa isip ng marami, doon na nagwakas ang lahat. Isipin ninyo kung ang verse doon sa Mark, nag-end sa at nalagutan siya ng hininga. Tayo na ang pinakaaba sa lahat ng nilalang kung doon nag-end ang lahat. Nang nalagutan ng hininga ang ating Panginoong Hesus. Pero, hindi doon nag-end. Sa 3 araw, umagang-umaga ng linggo, muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Nilupig niya
ang kamatayan. Wala na ang kamandag ng kamatayan. Nilupig ng ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, ang kamatayan, physically, sa atin na mga mananampalataya, ay hindi katapusan. Dahil ang sabi ng kanyang salita, ang mawala ko sa katawang ito, ay nasa presensya ako ng Diyos. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Pangatlo, Jesus broke the devil's hold over humanity. Winasak ng ating Panginoong Sus ang kapangyarihan ng dyablo. Ang sabi ng kanyang salita, him who holds the power of death, that is the devil. Anong ibig sabihin rito? Bakit sinabing may kapangyarihan sa kamatayan ang dyablo? Dahil ginagamit ng dyablo ang kasalanan, ang paratang, ang takot para alipinin ang tao. Ang ginagawa ng kaaway, inaakay niya ang tao sa kasalanan, then pagkatapos, aakusahan niya ang tao. Kasi siya ang accuser. And according to Revelation chapter 12, verse 10, siya ang accuser ng brethren. Kaya ginagawa ng kaaway, sa atin na mga mananampalataya, aakayin niya tayo para magkasala. Then pag nahulog tayo sa kanyang patibong, ano ang sinabi ng Bible? Aakusahan niya na tayo. Yun ang ginagawa ng kaaway. So laging pinapaalala ng kaaway yung ating mga maling ginawa, yung ating mga kasalanan. Pero alam ninyo, ang sabi ng Bible, him who holds the power of death, that is the devil. Wala na ang kapangyarihan ng kaaway sa atin. Bakit? Or maaaring sasabihin nyo, nagkasala tayo. Oo, nanampalataya tayo, nagkasala tayo. So akusahan tayo ng kaaway. So ipinapamukha niya na sa atin ang ating mga kasalanan. Okay. Ang sabi ng kanyang salita sa 1 John chapter 2 verse 1 ay ganito, mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya ay si Jesucristo ang matuwid. Alam niyo ang ibig sabihin ng tagapamagitan? Mayroon tayong, una sa lahat, may tagapagtanggol tayo, meron tayong attorney. Ano ang point doon? Connected yan sa verse 14. Aakusahan tayo ng kaaway. Tayong mga mananampalataya. Sinabi niyang, nagkasala. Ang tagasunod mong yan. Simple lang. Ang sinasabi ng Panginoong Sus, binayaran ko na ang lahat. Amen? Binayaran na ng ating Panginoong Sus. Hindi yan nakabase sa ating righteousness, kaya nga ang 1 John chapter 2 verse 1, sinabi roon, meron tayong tagapamagitan, si Jesucristo ang matuwid. Hindi sa righteousness natin, kundi sa righteousness ni Jesus Christ. Nakabase ang lahat sa finished work ni Jesus Christ, hindi sa performance ng tao. So, ibig bang sabihin, ito na ang lisensya natin para gawin natin ang gusto natin? Hindi, yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. Dahil kung alam mo kung gaano kalaki at kadakila ang kaligtasan na ating natanggap, then, magiging mapagpasalamat tayo at ito ang magtutulak para sumunod sa ating Panginoong Jesus. Hindi para maligtas, kundi tayo'y ligtas na at tayo'y napupuno ng pasasalamat sa ating Panginoong Jesus. So balikan natin ang verse na ito na sinabi roon, him who holds the power of death, that is the devil. Mayroong sandata ang kaaway. Pero sa atin na mga mananampalataya, nawalan na yan ng bisa sa atin. Kasi nga, mayroong kumuha ng pwesto natin, mayroon nang tumubos sa atin, at ang sabi ng Bible, wala nang kahatulan sa lahat ng mga nakay Kristo. Usapan diyan judicial judgment. Magkaiba ang judicial judgment sa parental judgment. Ang judicial judgment at ang tinatawag na parental judgment, ano ang pagkakaiba? Nung tayo'y nanampalataya kay Kristo, hindi na tayo dadaan sa judicial judgment. Yun yung tinutukoy ng Romans 8:1. Ngayong tayo ay nanampalataya kay Kristo at kabilang na tayo,
na mga anak ng Diyos, pag nagkakasala tayo, kailangan nating mag-repent. Ang repentance ay hindi siya one-time event. Kung babasahin natin ang 1 John chapter 1 verse 9, kapag nagkasala tayo, hihingi tayo ng tawad sa Diyos. Sa Revelation chapter 2 and chapter 3, ang command ng Panginoong Hesus sa kanyang church, mag-repent. Ano ang ibig sabihin ng repent doon? Ang pag-repent na tinutukoy diyan ay pagsasabing ganito, mali ako at tama ang Diyos. Amen? So, ano ang mayroon sa atin kapag tayo nagkakasala? Parental discipline or parental judgment. Kaya nga mapag-aaralan natin yan sa mga susunod na chapter ng Book of Hebrews. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka mag-a-absent. Para makita natin kasi verse by verse na pinag-aaralan natin ang Book of Hebrews. So ngayon, ano ang application ng verse 14? Number 1, run to Jesus confidently. Nauunawa ng Panginoong Hesus ang ating mga pinagdadaanan. Bakit? Dahil nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus. Naranasan niya ang maghirap, naranasan niya na siya'y tuksuhin, naranasan niyang siya ay binitray, naranasan niyang siya'y nalungkot, naranasan niyang siya'y nasaktan, binigo ng kanyang mga disipulo. Ilan sa inyo nabigo na sa pag-ibig? Pakitaas ang kamay. Or wag na lang, baka na nahihiya kayo. Ano kaibahan ng pag-ibig ng tao? Ang tao ng bibigo. Ano? Tama ba? Naalala ko tuloy yung joke ng mga Ilocano, iti pinagayat, adda mangabak, adda maabak, adda mabaak. Ilan sa inyo nakaintindi rin? Pakitaas ang kamay. Okay. Yun ang kagandahan pag Ilocano, no? Pag Tagalog, hindi na siya joke, eh, no? Hindi na maintindihan. Tawa ako ng tawa nung mabasa ko yun. Sabi niya, iti pinagayat, adda mangabak, adda maabak, adda mabaak. Anyway, balik tayo rito. Ang ating Panginoong Hesus, nung siya'y nagkatawang tao, pumasok siya sa kalalagayan natin. Naramdaman niya, or naranasan niya ang kalungkutan, naranasan niyang siya'y binigo, siya'y tinempt, dumaan sa mga mahigpit na pagsubok, nagutom siya, napagod siya, nauhaw siya, at namatay siya. Ito'y pagpapakita na alam ng Panginoong Hesus kung ano ang nararamdaman ng tao. Kaya nga totoo ang sinabi ng kanyang salita na mayroon tayong pinakapunong saserdote na nakakaunawa ng ating kalagayan. Alam ninyo, ibang-iba ang ating Panginoong Hesus sa tao. Ang ating kapwa mayroong limitasyon. Minsan ang ating kapwa napapagod, napakinggan ang ating mga sinasabi. Nade-drain yung ating kapwa. Isipin mo, kung meron kang kaibigan, ikaw, laging broken-hearted, sasabihin mo lagi sa kapwa mo, alam mo, di magtatagal, iiwas yan. Bakit? Nade-drain siya sa'yo eh. Ilan sa inyo umaamin na nade-drain din siya? Pakitaas ang kamay. Pag kayo pinagsusumbungan at pinagsasabihan ng maraming problema, di ba nakaka-drain? Nakaka-drain yun. Nauubos din tayo. Pero, ang ating Panginoong Hesus, kailanman hindi maubos-ubos ang kanyang pasensya, ang kanyang pakikinig, ang kanyang pag-aaruga, ang kanyang pag-aalaga. Anong kaibahan ng tao sa Panginoong Hesus? Ang tao, akala mo nakikinig pero tinatawanan ka na deep inside at sinasabing, buti nga sa'yo. Pero ang ating Panginoong Hesus,
Hindi kanya i-judge. Hindi siya critical, hindi katulad ng tao. Kaya siya ang ating Panginoon na malalapitan anytime. Kaya ngayon ang sinabi ng kanyang salita, lumapit tayo sa trono ng habag ng Diyos kung saan kakamtan natin ang biyaya at habag sa mga panahong kailangan natin ito. So sa mga panahon na nadedrain tayo, meron tayong malalapitan. Sa mga panahon na durog tayo, meron tayong malalapitan. Sa mga panahong walang-wala na tayo, meron tayong malalapitan. Sa mga panahong nanghihina na tayo, meron tayong malalapitan. Sa mga panahon na walang gustong makinig sa atin, ang Panginoong Hesus laging nakikinig sa atin. Hindi niya tayo pinagtatabuyan. Siya ang ating Panginoon. Ang Panginoon na mapagpakumbaba. Wala siyang nire-reject na lumalapit sa Kanya at humihingi ng tulong. Tingnan natin ang sinabi ng kanyang salita in Psalm chapter 56 verse 8. You keep track of all my sorrows. You have collected all my fears in your bottle. You have recorded each one in your book. Sino ang sumulat niyan? Walang iba kundi si David. Kailan sinulat ni David? At ano ang sitwasyon ni David? Ano nangyayari kay David? Saan natin mababasa ang story na yan? In 1 Samuel chapter 21. Minsan matatawa tayo sa story na yon, pero makita natin behind the scene na hindi nakakatawa talaga ang story na ito. So yung story na yon na si David ay nandoon siya sa mga Filisteo. Nasa Gath siya. Na kung saan naroon ang hari. Tanyag na si David that time. At mayroon nagsumbong, si David yan. Anong ginawa ni David? Alam niya na, nako, kapag nalaman na siya nga si David, papatayin si David. At anong sabi ng Bible? Nagkunwaring baliw si David that time. So pag binabasa ko noon ang story na yon, natatawa ako, pero nung nabasa ko ang Psalm chapter 56, dito na natin makita kung ano ang nararamdaman ni David that time. Wala yung kanyang mga kaibigan. Wala yung kanyang mga kasamahan. Walang tutulong sa kanya. Pressured ang taong ito. Durog na durog ang taong ito. Nahihirapan ang taong ito. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Tumakas ang taong ito. At anong kanyang sinabi? You keep track of all my sorrows. Matinding kalungkutan ang nararamdaman ni David that time. Pero ano ang kanyang sinabi? You keep track of all. Hindi lang ang ilan, kundi ang lahat ng lungkot, pighati na nararanasan natin, alam yun ng Diyos. Nababatid ng Panginoon ang lahat ng mga pinagdaraanan natin. At hindi doon nag-end. Sumunod ang sinabi niyang, you have collected all my tears in your bottle. Nung time na yun, may mga taong ang ginagawa nila kapag sila ay namimighati, durog na durog sila, mayroon silang isang maliit na bottle na nilalagay nila roon ang kanilang mga luha. Na sinasabi nilang, bawat patak ng aking luha sa aking mga mata ay nababatid ng Diyos at hindi nasasayang. Na lahat ng aking pagluha ay mahalaga sa Panginoon. At yun ang totoo. Yun ang sinasabi ng kanyang salita. Minsan nagpe-pray tayo, hindi tayo makapagsalita, humihibik na lang tayo, umiiyak na lang tayo. Alam ng Diyos ang pag-iyak na yon. Alam ng Diyos yung sakit na nararamdaman natin. And many times hindi natin may explain yung sakit na yon, pero alam ng Panginoon ang nararamdaman na iyon. Bakit? Sinabi ng Panginoong Hesus nung siya ay nasa Garden of Gethsemane, dito muna kayo dahil ang aking nararamdaman halos ikamatay ko. Ito ay pagpapakita na alam ng Panginoon ang sitwasyon ng lahat ng kanyang mga lingkod. At nang dumating si David sa time na durog ang taong ito, isipin mo, warrior ang taong ito. Lahat ng laban nananalo ang taong ito. Tinitignan siya ng kanyang mga kasamahan bilang isang napakatatag na general. Pero kahit siya'y magaling o mahusay na mandirigma, mayroon siyang feelings.
Tingnan niyo si Elijah, the prophet. Nung sinasabi niya, Panginoon, wala nang kwenta ang lahat. Gusto ko na mamatay. Pinagalitan ba siya ng Diyos? Hindi siya pinagalitan ng Panginoon. Ibang-iba ang ating Panginoon sa tao. Madalas, pag nag-o-open tayo, anong sinasabi ng marami? Kahina mo namang nilalang. Napaka-weak mo naman. Nung panahon namin, yun ang madalas na statement ng marami. Pero ang Panginoong Hesus, hindi niya sinasabing, nung nagkatawang tao ako. No, ang sabi ng Bible, siya ang ating high priest na nakakaunawa ng ating nararamdaman. At hindi doon nag-end. Ang sinabi mismo ni David, you have recorded each one in your book. Lahat yun. Isipin mo, no? Mula sa pinakamaliit na sakit na nararamdaman mo hanggang sa pinakamalaki, recorded kay Lord. Akala kasi natin, hindi siguro ako mapapansin ni Lord. Kasi sa sobrang dami ng kanyang mga anak, di niya na siguro ako mapapansin. Hindi ako katulad ng iba na napaka-mature nila, hindi na ako siguro mapapansin ng Panginoon. Alam nyo, ito ang napaka-tindi dyan eh. Yung sinabi mismo ng salmista, na bilang ng Diyos ang mga bituin. Hanggang ngayon, di natin alam ang exact number ng bituin. Tama ba? Pero si Lord, alam niya ang exact number ng mga bituin. Pero hindi doon nag-e-end. Ang sabi ng Bible, tinawag ng Diyos ang mga bituin na ito sa kanilang mga pangalan. Wow! Pagdating sa John chapter 10, ang sabi ng kanyang salita, tinawag tayo sa ating mga pangalan. And in Isaiah, ang sabi mismo ng Diyos, malilimutan ba ng ina ang kanyang anak na kanyang iniluwal? Sabi ng Panginoon, hindi. Ngunit kung malimutan man ng ina ang kanyang anak na iniluwal, kailanman hindi ko kayo malilimutan. Ganon ang ating Diyos. Ganon ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Kaya nga, huwag tayong tumakbo papalayo kay Lord. Tumakbo tayo papalapit sa Kanya. Wala kayong malapitan. Wala kayong mapagkatiwala ang mga tao na para sabihin ang lahat ng inyong mga pinagdaraanan sa buhay. Lumapit ka sa ating Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Number 2, rest in Christ's finished work. Ganap ng binayaran ng ating Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan, tayong mga nanampalataya sa Kanya. Sa kamatayan mismo ng ating Panginoong Hesus, ang buong kabayaran ng ating mga kasalanan ay Kanyang tinapos na. So walang kulang, wala na tayong dapat idagdag pa. Paid in full. At wala ka na rin kailangang patunayan pa. Hindi mo na kailangan mag-perform para pansinin ng Panginoon. Hindi nakabatay sa performance natin ang pagtanggap ng Diyos sa atin. Maaring nag-fail ka. At naisip mo, tatanggapin pa rin ba ako ng Panginoon? Yes, tatanggapin ka ng Panginoon. Saan nakabase yan? Sa kabutihan mo? Hindi. Sa finished work ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga nakakalapit tayo sa Ama dahil sa ating Panginoong Hesus. Nung tayo nanampalataya sa Panginoong Hesus, ibinilang tayong mga anak ng Diyos. Kaya nga nakakatawag tayo ngayon sa Diyos ng Ama. Ama. Ang kaligtasan natin, grasya ng Panginoon. Kaya tayong mga nanampalataya sa Kanya, huwag tayong mahulog sa performance base. Magpahinga tayo sa finished work ng ating Panginoong Hesus. Hindi nababawasan, hindi nadadagdagan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Perfect ang love ng Lord sa atin. Amen? So dahil perfect ang love ng Lord, so ito ngayon ang magmo-motivate sa atin na mag-rest mismo sa finished work ng ating Panginoong Hesus. Napakabuti ng ating Panginoon. Sobrang buti ng ating Panginoon. Amen? Kaya kapag kinokondemn kayo ng kaaway,
Nagbabato siya ng mga kasinungalingan, meron siyang mga pang-aakusa. Tandaan ninyo, ang inaakusahan niya according sa Revelation chapter 12, verse 10. Tayong mga nanampalataya kay Kristo ang madalas na akusahan ng kaaway. Pero saan tayo nakabase? Saan tayo didepende? Sa finished work ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Sa 1 John chapter 2 verse 1, meron tayong attorney, meron tayong tagapamagitan, meron tayong tagapagtanggol, ang ating Panginoong Hesus. Bakit tayo nakakalapit sa Ama? Dahil sa Panginoong Hesus. Bakit tayo naging mga anak ng Diyos? Dahil nung tayo nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. Number 3, reject fear of death. Pero gusto ko munang paalalahanan ang lahat ng mga taong hindi pa nanampalataya. Kung ikaw hindi ka pa nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, dapat mong katakutan ang kamatayan. Kapag hindi mo naranasan ang pangalawang kapanganakan, mararanasan mo ang pangalawang kamatayan. Pero ang lahat ng mga nakaranas ng pangalawang kapanganakan, kailanman hindi nila mararanasan ang pangalawang kamatayan. Pero kung hindi ka pa nanampalataya kay Kristo, dapat mong katakutan ang dalawang kamatayan na ito, ang physical death at ang spiritual death. Dahil kapag namatay ka physically, ang akala mo makakatakas ka, hindi ka makakatakas. Kahit sabihin ng marami, rest in peace, kahit ilagay pa sa puntod mo ang salitang rest in peace, walang rest in peace sa lahat ng mga taong hindi nanampalataya kay Jesucristo. Actually, sinasabi ng ilang mga religion na pagkatapos lang ng mga ilang taon ng kaparusahan, then pagkatapos nun, mawawala na ang kaluluwa. Hindi yun ang tinuro ng Bible. Ang itinuro ng salita ng Diyos, na kapag namatay ang isang tao, diretso siya sa Hades. At hihintayin niya ang final judgment. Dahil darating ang final judgment. Ang sabi ng Bible, bubuksan ang isang aklat at ang isa pang aklat. Lahat ng hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, ang sabi roon ay itatapon sa naglalawang apoy. Lahat ng mga nasa Hades, itatapon sa naglalawang apoy. Ang Hades ay ang temporary abode ng mga unsaved people. Darating ang eternal damnation. Yun ang tinatawag na lake of fire or the final hell. Isipin ninyo ito. Ang sinabi ng kanyang salita, na sa langit ay walang luha, walang pain. Ibig sabihin, sa hell, mayroong luha, mayroong pain. Sa heaven ay punong-puno ng joy. It means, sa hell, matindi ang kalungkutan at yun ay walang hanggan. Wala ng second chance sa taong hindi nanampalataya kay Kristo. Kapag siya'y namatay na, wala ng second chance. Kaya habang nabubuhay pa ang isang tao, mayroong pag-asa na sa oras na narinig mo ang kanyang mabuting balita, ito ang araw ng iyong kaligtasan. So hindi mo kailangang i-ignore ang message ng Panginoon. Ito ang araw na kung saan tinatawag ka ng Panginoon na manumbalik sa Kanya. At yun ang sinabi ng Panginoong Hesus, repent and believe. Without repentance and faith, impossible na masave ka. Kailangan mong ilagay ang iyong pananampalataya kay Hesus Kristo at sa Kanyang finished work. Ngayon, sa atin naman, na mga nanampalataya sa Kanya, wala tayong dapat katakutan. Dahil ang sabi ng Panginoong Hesus, ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That moment na nanampalataya ka kay Kristo, meron ka ng eternal life. So wala tayong dapat katakutan. Kapag sinasabi ng kaaway ang patungkol sa kamatayan, tandaan ninyo, sa judicial judgment, mayroon ng nahatulan. Mayroong kumuha ng ating place sa atin na mga nanampalataya kay Kristo.
Si Jesucristo ang kumuha ng ating lugar. Siya ang ating substitute. Kaya walang dapat katakutan ang mga mananampalataya. Kapag dumarating yung time na nakakaramdam ka ng takot, paalalahanan mo ang iyong sarili sa mga ginawa ng ating Panginoong Hesus. Nilupig niya ang kamatayan. Nasa Kanya ang susi ng kamatayan at ng Hades. Ang ating Panginoong Hesus ang siyang may hawak, ang siyang mayroong kapangyarihan nito. So wala na ang kamandag ng kamatayan sa atin na mga nanampalataya. And last, resist the enemy's lies. Natalo na ang ating kaaway. Wala na siyang authority sa atin na mga nanampalataya. Bakit? Nanalo na ang ating Panginoong Hesus. Ano ginagawa lang ng kaaway? Ang manlinlang, ang magsinungaling. Kaya nga, ang dapat nating gawin dyan, i-anchor natin ang ating mga sarili sa salita ng Panginoon. Mabilis ka kasing madaya kapag hindi mo alam ang salita ng Diyos. Kakailangan i-feed ninyo ang inyong sarili ng salita ng Panginoon. Para sa ganon, kapag umatake ulit ang kaaway at ikaw ay kanyang hahatulan, tandaan ninyo kung sino ang tumanggap ng hatol para sa atin. Kapag dumating yung time na nadapa ka dahil sa kasalanan, bubulungan ka ng kaaway, hindi ka natatanggapin ng Diyos. Ang sabi ng kanyang salita sa 1 John chapter 1 verse 9, na ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan sa Panginoon, siya'y tapat at nagpapatawad. So ang Panginoon handang magpatawad sa atin. Kaya mga kapatid, ang pakinggan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, huwag ang kasinungalingan ng kaaway. Amen?